Love Serye TV. Great Obsession with a Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Pagising ni Maya ng umagang iyon, ay nagulat siya nang may iabot si Tina na bouquet of flowers. Kanino galing? Tanong niya sa katulong. Hindi ko na itanong, Maya. Messenger lang kasi nag-abot. Pagtalikod nito ay excited na binasa niya ang card, kasama ng bulaklak. Kinukutoban pa lamang siyang galing iyon kay Rex, ay kumakabog na ang dibdib niya. At napasigaw siya ng yes, na makumpirmang si Rex nga nagpadala ng mga bulaklak. Nagyaka pa iyon ni Maya sa sobrang tuwa. Ang ibig sabihin ba nito, balak niya akong ligawan? Kinikilig na tanong niya sa sarili. Ang sweet-sweet naman niya. Palagi na nga kami magkasama, nagpadala pa siya ng mga bulaklak. Thank you sa flowers ha, sabi ni Maya kay Rex na sunduin siya nito sa bahay nila, 1 oras pagkatapos niyang matanggap ang mga bulaklak. Flowers? Nagtatakang tanong nito. Ikugood time mo pa ako. Aminin mo nang ikaw nagpadala ng flowers sa akin. Uy, thank you talaga ha. Alanganin nitong ngumiti pero para nag-iisip ng malalim. Hindi nito kaagad pinatakbo ang kotse. Nakakahiya ng aminin. Rex, ngayon lang ako nakatanggap ng flower from a guy. Nung debut ko marami ako natanggap pero hindi dahil special ako pero dahil birthday ko yon. Hayaan mo. From now on, madalas ka na makakatanggap ng bulaklak. Talaga? Yeah. Sapat na yun para excited na abangan ni Maya mga susunod na araw. Kahit alam niyang hindi birong sakit ang nilalabanan ng mami niya, nabubuhayin siya ng pag-asa at nagagamot ang kalungkutan niya. Kayo nagpadala ng bulaklak kay Maya? Ano, Dad? Nang uusig na tanong ni Rex sa ama pagdating niya sa opisina ng corporation. Shh! Ang bibig mo, Rex. Baka may makarinig sa'yo. Saway nito. Pabagsak na naupo siya sa visitor's chair sa harap ng desk nito. So kayo nga, muntik na akong mahuli ni Maya. Hindi ko alam ang isasagot ko kanina nang magpasalamat siya para sa mga flowers na yon. Tinutulungan lang kita dahil mabagal ka. Sundan mo na yung ginawa ko. Bigyan mo siya ng flowers, chocolates, at kung ano-anong gifts na ikakatuwa niya. Napaismid si Rex. Lalo na ang maalala kung gaano kasaya si Maya dahil sa mga bulaklak na akala nito ay siya nagpadala. Natatakot siyang tuluyan ng mahulog ang loob nito sa kanya at nag-aalala siyang masaktan ito sa bandang huli. Nang sumunod na araw ay namili si Rex ng mga maibibigay kay Maya. Cards, stuffed toys at chocolates. May bili na rin siyang bag na bagay dito. Napansin kasi niyang mahilig ang dalaga sa bags. Araw-araw ay iba-ibang bag ang dala nito. Na mag-shopping ito sa mall ay nagtagal ito sa bag sections. Good for 1 month na gift items na ang binili niya. Isa-isa na lamang niyang ibibigay ang mga yon. Maghahanap na lamang siya ng mga tamang pagkakataon para maibigay ang mga iyon para hindi naman obvious. Nakakita si Rex ng pagkakataon ng araw na yon ng linggo. Ipinadala niya ang card kasama ang chocolates. Eating chocolates can cheer you up. Smile, lady. Your mom will be fine soon. Ang isinulat niya sa card. Ipinabalot pa niya ng maganda ang card at chocolates saka ipinadeliver sa pamamagitan ng courier. Kinabukasan, ay dumaan si Maya sa opisina ng corporation pagkagaling sa university. Hi! Pati ni Rex na magpunta siya sa cubicle nito. Sinecheck mo ba yung opisina? Hindi naman. Dumaan lang ako kasi gusto ko magpasalamat ng personal sa ipinadala mong card at chocolates. Para yun lang. Medyo na-miss ko kasi yung mga kwento mo dahil hindi tayo nagkita last weekend. Kaya naisip kong padalhan ka nun to cheer you up. Baka kasi nagwo-worry ka na naman sa mami mo. Actually, medyo nagwo-worry nga ako kasi nag-usap kami last Sunday. Miss ko na siya, grabe. Pero nang matanggap ko yung pinadala mo para akong cellphone na naka-reload at fully charged ang battery. It's so kind of you. Alam mo kung kailan ako low-bat. I told you, I'm a friend and a true friend knows when to cheer you up. Maling-mali talaga yung first impression sa'yo ng mga barkada ko. Sabi nila, suplado ka raw, antipatiko at rude. Akala ko rin, totoo ang mga yon dahil ganun yung ipinakita mo sa akin. But we were wrong. Wow, mukhang pinapatangos mo yung ilong ko niyan sabi ni Rex. How about playing tennis sa inyo mamaya? O kaya manood tayo ng movie? Sino ba yung favorite actor mo? I like Matt Damon and Beth Affleck. Hahanap ako ng movies nila. Dadalhin ko mamaya sa inyo. Talaga?
Hindi na itago ni Maya ang kaligayahan sa kanyang mukha. Kaya lang, on one condition, pahabol nito. Ano yun? Ipaghahanda mo ako ng masarap na dinner dahil doon ako kakain sa inyo. Hindi ko type magluto yung bagong cook sa bahay eh. Yun lang? Anong gusto mong ulam at dessert? Pwede na ang roasted chicken with basil soup. For dessert, pwede na yung ice cream. Any flavor will do. Okay, anong oras ka darating? Mag-freshen up lang ako after office. I'll wait for you then, Rex. Naging regular na ang pagpasyal ni Rex sa bahay ni Maya. Kung minsan ginugulat pa siya nito dahil bigla na lang siyang sinusundo sa university. At palagi may iniaabot ang binata na regalo para sa kanya. Ang cute naman ng bag na to. Natutuwan sabi niya habang tinitingnan ang bag. Nagpunta kasi ako sa mall at nakita ko yan. Napansin ko kasing mahilig ka sa bags. Ang thoughtful mo naman, kahit walang occasion. Hindi kailangan magkaroon ng okasyon, Maya. I just feel I wanted to give you something. Maybe to say that you're such a wonderful person and a very nice lady. Kahit hindi nakikita ni Maya ang mukha, alam niyang nagbablush siya at hindi niya iyon maitago kay Rex. Saan mo gustong pumunta ngayon? Tanong nito. Sa bahay na lang. Palagi ka namang nagmumukmuk sa bahay. Maaalala mo lang yung mami mo. Sandali siya nag-isip. May alam akong lugar na pwede nating puntahan. Saan? Doon sa kabilang bayan. Town fiesta nila next week kaya may mga mini carnival na siguradong maraming rides. Daanan muna natin si Bonnie kung okay lang sa'yo. Sure, no problem. Kitang-kita ni Rex kung gaano kasaya si Maya habang sakay ng carousel kasama si Bonnie. Pinagbigyan niya ang dalaga ng ilambing nito na nagpunta sila roon kahit ang totoo, hindi niya trip ang ganoong klase ng happenings. Carnival sa gitna ng town plaza. God, kapag may nakakita pa sa akin na kaibigan kong taga Maynila, for sure kakansyawan ako. Kahit nababado yan sa lugar, ay napangiti si Rex. Naalala niya nung bata pa lang siya, ay siya pa ang nangungulit sa kanyang ama para ipasyal siya sa mga temporary carnivals na itinatayo kapag malapit na ang fiesta sa kanila. Tuwang-tuwa siya kapag isinasakay siya sa carousel at Ferris wheel. Gusto niyang matawa habang pinapanood si Maya mula sa kinatatayuan niya. Kumakaway pa ito kapag dumaraan sa tapat niya ang peking kabayo sa carousel na sinasakyan nito. Naisip ni Rex na napakababaw ng kaligayahan ng dalaga. Sa mga simpleng rides lang ay may masaya na ito. Samantalang bilang anak ni Belen Escudero, kaya nitong magpunta sa Disneyland o sa Ocean Park. Nakakabilib ang kasimplihan nito. Mas masarap palang kasama mga katulad ni Maya. Mas madaling i-please at pasayahin, hindi katulad ni Ira. Kaninang katabi niya si Maya sa Ferris wheel, halos yumakap na ito sa kanya, na ginantihan naman niya ng akbay. May pakiramdam siyang hindi naman talaga ito nalulula. Gusto lang nitong yakapin niya. At nararamdaman niyang kapag sinimulang ligawan ng dalaga, hindi na ito magdadalawang salita na sagutin siya. Pero parang nakakaramdam si Rex ng awa kay Maya. Paano niya nagagawang pasakayin ng isang naive at inosenteng dalaga na walang kahinahinala sa iniluluto nila ng daddy niya? Habang hinihintay na bumaba sina Maya at Bonnie mula sa carousel, ay tumunog ang cellphone niya mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Napangiti siya na makitang si Ira yung caller. Hinayaan lang ni Rex na mag-ring yon ng ilang ulit bago niya sinagot. Kailangan medyo magpakipot siya para iparamdam sa babae na hindi siya naghahabol. Sabi ko na nga ba't hindi rin ako matitiis ng babaeng to. Hello? Sabi niya nang sagutin ang tawag. Pero hindi ka agad nagsalita si Ira sa kabilang linya. Saka naputol ang linya. Alam niyang pinindot na nito ang end button ng cellphone. Ma-pride ka pa rin, Ira. Sa loob-loob ni Rex habang ino-off ang cellphone. Gusto mo ikaw ang palaging sinusuyo kahit na ikaw ang may kasalanan. I'm fed up. When will you grow up, my dear? Kailangan turuan na kita ng leksyon. Kahit mahal kita, kailangan matuto kang tumanggap ng pagkakamali mo at magpakumbaba. Ano, may good news ka ba nadala sa akin, Rex? Napalingon si Rex sa daddy niya na nasa gazebo pagkababa niya ng kotse. Umiinom itong mag-isa. Hindi siya lumapit dito. Mula sa kinatatayuan ay sinagot niya ang tanong nito. Don't worry, Dad. Malapit ko na siyang maging girlfriend. Then good. Hindi magkandatuto si Maya sa pagkukwento sa mga kaibigan habang nakatambay sila sa corridor ng main building ng university. Charing, maniwala kayo. Ayaw pa rin maniwala ni Denise. Paano? Noon lang siya nagkwento ng husto.
Noong una, ayaw niyang banggitin sa mga ito ang magagandang nangyayari sa kanila ni Rex dahil tinataasan agad siya ng kilay ng mga ito. Ayaw ninyong maniwala? Hindi sa ayaw, sabi naman ni Yas. Hindi kami makapaniwala. Oo nga, unbelievable talaga pagkatapos ng mga ginawa niya sa'yo. Sabi ni Chris habang hawak ang cellphone. Ano yon? Demonyong naging anghel? Segunda pa ni Denise. Kakaasar naman kayo. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Malay mo kung nanluloko lang yung si Rex na yan. Nakataas ang isang kilay na sabi ni Love. I doubt kung sincere siya sa ginagawa niya sa'yo ngayon. Malay mo, nagpapalakas lang siya sa'yo dahil kayo na ang may-ari ng corporation. Natigilan si Maya. Ganun nga kaya motibo ni Rex. Hindi naman siguro. Maagap niyang pagtatanggol sa binata. Kasi nag-explain naman siya. Hindi naman daw talaga siya ganun ka-rude. Problemado lang siya. At na-realize din naman daw niya ang pagkakamali niya later. Humahanap nga lang daw siya ng right time para mag-apologize sa akin. Nagkatinginan ng 4 na kaibigan. He's nice. Believe me. Sabi pa niya. Saka nakaramdam ng sincerity niya. Imagine, ino-offer pa niya yung sarili niya para maging driver ko for the whole week para lang makabawi sa kasalanan niya sa akin. Hindi ba pa rin makonvince? Nakaingos na sabi ni Denise. Mabuti pa, subukan mo siya. Paano subukan? Sa Sunday, sa debut ni Chris, isama mo siya. Titingnan namin kung talagang nice na siya. Pinaglipat-lipat ni Maya ang tingin sa mga kaibigang makahulugang nagtitinginan. May pinaplano kayo, no? Leave everything to us, Mare. Sabi ni Chris. Bago pa siya makasagot ay narinig nila ang bell, kaya dumiretso na sila sa classroom ng susunod nilang subject. Ang sweet-sweet niya sa akin ngayon, Bonik. Excited na pagkukwento ni Maya sa bata habang nasa loob sila ng kwarto niya at pareho nakasalampak sa queen-sized bed. Hawak niya ang stuffed toy na binigay ni Rex. Sa linggo, a-attend kami ng debut ni Chris, kaya magpapaganda ako para hindi naman niya ako ikahiya. Isuot mo yung pinakamaganda mong gown, Ate Maya. Pagkatapos ipaayos mo yung hair mo, mag-makeup ka ng maganda. Saka huwag mong kakalimutan magsuot ng sapatos na mataas ang takong para bagay kayo ni Kuya Rex. Sa tingin mo, pwedeng ma-inlove sa akin si Rex? Oo naman ate, maganda ka naman super bait pa. If I know, sinasabi mo lang yan dahil kakampi kita. Hindi ate, kundi dahil totoo. Saka dahil love kita. Napangiti siya nang narinig. Masuyo niyang ginulo ang buhok ni Bonik. Pumili ng magandang gown si Maya para sa debut ni Chris. Isang tube gown ang sinuot niya. Yun kasi ang gusto ni Rex. Iyong puno siya ng self-confidence na ipapakita niya sa pagsusuot ng damit na bagay sa kanyang edad. Gusto nitong alisin niya yung takot na ipakita ang kanyang assets. She was trying to improve herself mula nang sabihin ni Rex na maganda siya pero kulang sa self-confidence. Sa tulong ng mga kaibigan, binago niya ang image at gusto niya ang naging resulta. Nararamdaman din niyang unti-unti nang na-overcome ang kanyang inferiority complex. In fact, nasimula na niya iyon pagkatapos ng kanyang debut. Pero si Rex ang unang dahilan kaya niya ini-improve ang kanyang physical assets. Kahit naman hindi sumobra sa 5 feet si Maya, well-proportioned naman ang katawan niya. Maliit ang kanyang baywang, malaki ang balakang at mabilog ang bat. Huwag ding isnabi ng mayayaman niyang dibdib na bumabagi sa kanyang height. Nasisiyahan niyang pinagmasdan ang sarili sa harap ng salamin. Nang maisuot niya ang gown, participant siya sa cotillion kaya sumunod siya sa color motif. Malapit na matapos magbihis si Ate Maya. Sabi ni Bonik nang lapitan ni Rex na nasa sala at naghihintay. Sige, okay lang kahit matagal. Sabi niya sa batang tumabi sa kinauupuan niya sa mahabang sofa. May gusto ka ba kay Ate Maya? Walang gatol na tanong nito. Nagulat si Rex sa biglang tanong nito. Ibinaba niya ang hawak na magazine at tiningnan ito. Bakit mo naman na itanong yan? Kasi palagi ka nagpupunta dito. Sinusundo mo pa siya sa school. Kung ano-ano ring binibigay mo sa kanya. Di ba pag gano'n ang lalaki may gusto siya sa babae? Hindi niya malaman kung anong isasagot. Alam niya matalinong bata si Bonik. Ayon kay Maya, consistent honor student nga raw ito. Pero hindi niya akalaing lalabas mula sa bibig ng bata ang mga salitang iyon. Kung ako sa'yo, liligawan ko na kaagad si Ate Maya. Kasi ang daming nanliligaw sa kanya, mayayaman. Kasi maganda naman si Ate Maya, hindi ba? Matagal bago nakasagot si Rex. Maraming nanliligaw kay Maya? Hindi niya alam kung maniniwala siya pero
Bakit naman magsisinungaling si Bonig? Hindi ka ba nagagandahan kay Ate Maya? Tanong pa ng maurirat at matabil na bata. Sabi ng teacher ko, ang tunay na kagandahan daw ng tao nasa kabutihan ng puso. Kahit hindi kasing ganda ni Asunta o ni Britney Spears, magandang-maganda pa rin si Ate Maya. Kasi ang bait-bait niya sa amin. Pinatira niya kami dito. Binigyan nila ng trabaho yung nanay at tatay ko. Saka itinuring niya kaming kapamilya kahit hindi naman nila kami kaano-ano ng mami niya. Lalo siyang nahulog sa pag-iisip. Mabuti pa si Bonik, nakikita ang mga bagay na hindi niya nakikita. Bakit nakita nito kaagad ang kagandahan ni Maya na hindi niya napapansin? Pero mas ikibinahala niya ang sinabi nitong maraming nanliligaw kay Maya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siya naapektuhan sa nalaman. Paano kung isa sa mga yun na magustuhan at sagutin ni Maya? Hindi yata ako papayag na maunahan pa. Ayan na si Ate Maya. Buko ni Bonik sa pag-iisip niya. Nang tumingala si Rex sa staircase kung saan manggagaling ang dalaga, ay nagulat siya sa nakita. Hindi niya alam kung maganda lang talaga ang gown nito o ang makeup, kaya bigla ay parang naging magandang-maganda si Maya sa paningin niya. O may angkin talaga itong ganda na hindi lang niya napapansin noon. Pero aminado siya, malaki ang naging improvement ni Maya. Wala nang manang image nito. Lumutang ang simple pero natural na ganda nito na nakatago lang pala. Aaminin din niya, sexy ang dalaga. Lumutang iyon nang baguhin nito ang style ng pananamit. May confidence na itong kumilos. O diba maganda si Ate Maya? Sabi ni Bonik. Habang dahan-dahan bumababa si Maya, na hawak ang isang bahagi ng gown para hindi matapakan ang laylayan. Lumapit si Rex sa puno ng hagdan para alalayan ito. Iniabot niya ang kamay. My princess, narinig niya ang sariling sinabi iyon. You look stunning tonight, Maya. Bagay na bagay sa yung suot mo. Totoo? Halatang natutuwang tanong nito. Believe me, hindi niya maintindihan ang sarili dahil alam niyang sincere siya sa sinabi. At hindi niya sinabi yun kay Maya para lang sumunod sa ipinagagawa ng daddy niya, kundi dahil kusang lumabas iyon mula sa kanyang bibig.